Mga kapuso, ito ang inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Ngayong buwan ng Hunyo, ipinagdiriwang natin ang National ICT Month. Sa usaping komunikasyon at makabagong teknolohiya, maraming isyu pa rin ang kailangang pag-usapan tulad na lang ng literacy, cybersecurity at marami pang iba. Ngayong hapon, makakapanayam natin dito sa studio si Ginoong Felix Tabanao Jr., ang Regional Director ng Department of Information and Communications Technology o DICT-4A. Magandang hapon po, Sir Felix. Magandang hapon naman po, Mr. Ace, at sa lahat ng ating mga kababayan. Sir, ano-ano po ba mga aktibidad ang ginagawa natin ngayong ipinagdiriwang nga ang National ICT Month? Yes po, sa buong buwan ng Hunyo ay pinagdiriwang natin yung National ICT Month. Unang-una, nagkakaroon tayo ng National Kick-Off Celebration. Nagkaroon din tayo sa June 4 ng Regional Kick-Off. And then, marami pong mga naka-line up na mga series of events and activities, mga trainings from our ILCDB Bureau and from our cybersecurity, and at the same time from our ICT Industry Development Bureau na pinapatupad natin sa buong region ng Calabarzon. Sir, itong mga aktibidad po ninyo nabanggit, paano po ito nakatutulong sa literacy at cybersecurity sa ating mga kababayan? Okay. Ito po ay makakatulong ang mga ganitong aktibidad sa literacy at cybersecurity sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kinakailangang kaalaman at kasanayan upang maging epektibong mga digital na mamamayan. Sa pamamagitan ng digital literacy training, matututo ang mga bata at kahit sa atin na nakakatanda ng mga pangunahing kasanayan sa paggamit ng teknolohiya. Mabigyan sila ng malawak na oportunidad para sa edukasyon at para na rin sa paghahanda ng trabaho. At ang cybersecurity awareness at data privacy protection training ay magtuturo sa kanila kung paano protektahan ang kanilang sarili at kanilang impormasyon online na nagbabawas sa panganib ng cyber threat. Sa kabuuan, ang mga aktibidad na ito ay magpapalakas sa kakayahan ng ating kababayan na maging ligtas at produktibo sa digital na mundo. Sir, sa ibang usapin naman po, dito sa mga kapuso natin o kababayan na nakatatanggap pa rin ng text scam sa kabila ng SIM card registration, ano po ang inyong reaksyon dito? Pwede po din nila yan idulog sa amin, subalit ito po ay i-refer din ho namin sa central office namin. Itong mga ganito na mga complaint, halimbawa, mga spam, mga cyber hacking, let's say, na mayroon tayong tamang opisina sa central office, kagaya ng Consumer Complaint Bureau natin, at saka yung sa Cybersecurity Bureau natin, na doon din namin i-refer itong mga ganitong mga usapin. Bali sir, ano pong pwedeng gawin ng ating mga kababayan kung meron po silang ganitong karanasan o reklamo, saan po sila pwedeng tumungo? Tayo po ay nagbibigay payo sa kanila na lalapit po sila. Pwede din dito sa amin at i-refer din namin ito po doon sa head office natin, sa central office natin, particularly sa Cybersecurity Bureau natin. Sir, kamakailan may isang social media platform na sinabi na pinapayagan na po yung adult content. Ano po ang stand ng DICT dito sa pag-regulate po sa mga ganitong content? Gaya nga, ito sa social media pa naman po. Ang masabi ko lang po na ang ganitong mga usapin ay inaasikaso po at binigyang halaga po ng ating Cybersecurity Bureau ng Central Office namin. Maraming salamat po, Ginoong Felix Tabanao Jr., ang Regional Director ng DICT-4A.